Minsan naisip ko, dahil ba sa akin, nagsialisan sila. Di ba? Ang daming pasabog. Mga chismis lang noon, kumpirmado na ngayon. Part 4. Pero Ricky Palou, may pasaring sa isang sister team. At dahil painit na ng painit ang mga kaganapan sa PVL, may lungkot at saya ang dala ng taong ito. Naging malungkot ang mga fans dahil sa hindi inasahang pagkawatak-watak ng kanilang mga paboritong kupunan. Pero naging masaya dahil mayroong reunion ang magaganap. Tara at ating tunghayan ang mga bagong updates sa PVL. Pero bago pa man ang lahat, huwag mo namang kalimutang mag-subscribe at i-spike ang notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. At dahil sa ingay ng social media sa pagtawid ng dalawang pundasyon ng Chocumucho na sina Denden Lazaro Revilla at Bea De Leon, ay nagpasaring ang presidente ng PVL na si Ricky Palou na walang makikipagkalakalan sa pagitan ng mga sister team ng PVL sa ilalim ng bagong panuntunan. Tumawid sina Bea De Leon at Denden Lazaro Revilla patungo sa powerhouse na Creamline para sa susunod na Premier Volleyball League season dahil sa wakas nasilyuhan na rin ang matagal na paghihintay ng mga fans sa kumakalat na chismis kung ito ba ay totoo o hindi. Marami ang hindi makapaniwala sa paglipat nila Denden at Bea. Masasabing isa sila sa mga mukha ng Chocumucho. At hindi lang din tayo ang nabigla dahil mismo rin ang kanilang ka-teammate ay nabigla rin sa paglipat ng tatlong Flying Titans. Kasama na rin kasi dyan ang biglaang pag-alis ni Caitlyn Viray. Maiyak-iyak nga si Isa Molde sa kanyang TikTok live at si Cici Rondina. Oo. Nagulat guys, wala. Like 0% hindi ko alam. Nalaman ko kanina umaga. Bago mag-announce. Tsaka hindi ko din alam kung sino yung kapalit. Wala akong alam. All. Sige lang guys, umalis na si Bea, umalis na si Ate Den. Guys, di ko alam ba't sila umalis. Sabi guys, kung masakit sa inyo, paano na lang daw sa amin? Pero grabe no. Like, grabe yung Chocumucho, like sila Bea na nakaano ng mga tao no. Tamo, grabe sila na pamahal nila yung grabe. As in like, minsan naisip ko, dahil ba sa akin, nagsialisan sila. Di ba? Addition naman, kasi alisan sila. Pero wala. I think it's May rason naman. Yeah, I think. Pero guys, hindi ako malungkot dahil naalis sila. Basta pag may umalis, isipin nga lang, ikakabuti nila yan. Ikakasaya nila yan. Feeling ko, hindi lang naman management decision. It's between dalawa yan eh. Dalawa magde-decide yan. Management tsaka management ng player. So kung anong napag-usapan nila, syempre hindi natin alam. At tsaka wag natin i-judge agad yung Rebisco tsaka si Kate. Kasi hindi naman natin alam kung ano yung mga napag-usapan nila eh. Wala akong sakit guys. Lumalabas lang siya kasi paiyak na ako. Mga pangit kayo. Para kay Palou, wala pang panuntunan ang PVL patungkol sa trading between sister teams. Nang tanungin kung alam ba ng kanyang organizer o PVL committee ang paglipat nila De Leon at Lazaro Revilla sa kanilang ka-sister team na Creamline, para kay Palou obvious na ginawa ito ng sister team dahil bihira nilang gamitin si Bea De Leon under their new coach. At timing naman natapos na ang kontrata ni Sed Domingo at balak na talaga nitong mangibang bakod. Habang may mga usap-usapan naman sa social media ang pagpaliban muna ni Kylie Atienza this season, kaya Denden Lazaro Revilla to the rescue. Dagdag pa ni Palou, so it was obviously a move to help a sister team out. Creamline knows that they need a middle blocker with Domingo out. Si Domingo ay nasa Thailand pa at naglalaro para sa Nakhon Ratchasima sa lokal na liga doon. Ngunit ang mga ulat ay nagsasabi na ang mahusay na middle blocker ay nakatakdang bumalik sa PVL pero maglalaro na para sa Akari, na mayroon ding sister team na kupunan tulad ng Nextled Chameleon. Paglilinaw ni Palou sa hinaharap kapag nagsimula na ang draft,
Tinitiyak na ni Palou na wala ng mga trade sa pagitan ng mga sister team, pero ang patakaran na ito ay magsisimula sa June 2024. Umalis si Domingo noong Oktubre para sa Thailand, kasama ang setter na si Gia de Guzman na umalis ng mas maaga para maglaro naman sa Japan bilang import. Pero ang Cool Smashers ay nagpatuloy pa rin sa pagwalis sa huling All-Filipino Conference. Ngunit sa ibang mga kupunan ngayon na mas lalong nagpapalakas sa kanilang mga roster gamit ang binuwag na F2 Logistics, ang Creamline ay wala ring choice kundi palakasin palalo ang core nito. Ngayon, ang tanong ng karamihan, ano nga ba ang pangunahing layunin ng draft na ito? Saad ni Palou, ayaw niyang mangyari sa PVL ang nangyayari sa PBA o Philippine Basketball Association. Kapag may mga team na ipinagpalit ang kanilang mga top picks sa kadahilan ng alam nating lahat, dagdag ni Palou, we don't want less moneyed teams to turn out to be selling players. Ang layunin ng draft ay upang gumawa ng mga koponan na pantay-pantay sa bawat isa. Hindi bababa sa 2 taon na manatili ang isang player sa isang team para sa mga nangungunang pinili. Gusto kong hawakan nila ang mga manlalaro, deklara ito ni Palou. Walang bintahan ng mga players na yan at kung ang manlalaro ay pagpapalit pagkatapos nito, titiyakin ng aming tanggapan na ito ay magiging patas na kalakalan. At dahil formal nang na maalam at nagpasalamat ang kupunang Chocomucho sa maituturing na mukha na ng kupunan na sina BDL at Denden Lazaro Revilla, kaya marami ang nalungkot at nagpapatunay na kumpirmado na nga ang paglisan ng dalawa. Kaya muling makakasama ni De Leon at Lazaro ang mga dating kasamahan sa Ateneo na sina Eliza Valdez, Ella De Jesus at kalaunan ay si De Guzman. Nakuha ng grupo ang unang 2 titulo ng UAAP ng Ateneo Blue Eagles sa season 76 at 77 noong 2014 at 2015. At ang pangarap ni BDL na makasamang maglaro si Gumabaw sa iisang kupunan ay matutupad na rin ngayon. Habang ang 3 matagal nang hinihintay na i-anunsyo kung saan silang kupunan mapapadpad, pinangunahan na ni Kim Fajardo ang pagbunyag ng kanyang bagong kupunan at yun ay sa PLDT High Speed Hitters. At susunod na rin ang 2 mga bigatin na sina Kiana D at Majoy Baron. At kung ang Ateneo sa Creamline ay muling magkakasama, ang 3 na mga lumots naman ay makakasama muli nila si Mika Reyes. Magkakasama ang 4 kasama ang DLSU Lady Spikers na nagkampiyon sa UAAP Season 78. Kaya isang malaking bardagulan ang magaganap sa mga susunod na season. At sa usapang alisa naman, dahil kaya kinuha si BDL ng Creamline dahil e-exit na ng tuluyan si Sed Domingo sa Creamline. Ngayon kumpirmado na nga ang pag-alis si Sed at ngayon hinihintay na lang na i-anunsyo ng Akari ang kanyang pakikipagsanib persa sa mga Chargers kasama ang bagong recruit na si Gretchen Soltones. Habang ginulat naman tayo sa pag-alis ni Erica Raagas ng Akari, well, deserve naman niya ang magkaroon ng playing time. Malaki ang maitutulong niya sa kanyang bagong kupunan. Si Erica Raagas ay maglalaro na ngayon sa Petrogas. Mukhang nagpalitan lamang sila ni Soltones, no? At magsasanib puwersa sila ng bagong makakasama niya na sina Ethan Arce, Joy Dacoron at Michelle Morente na bagong lipat rin sa Petrogas Angels. So, that's it. Thanks for supporting this channel and please don't forget to like and subscribe and spike the notification bell para lagi kang updated sa mga valuable ganap. And thanks for watching.